Sa lahat ng mga kapatiran, takbo kayo. Nag-umpisa na. Babalik na si Jesus, mga kapatid. Amen. Kaya, welcome po sa ating lahat, sa ating mga nasa online, sa ating mga online community dyan, sa ating mga hindi nakakalabas. Ayan. God bless po sa inyo. At sana, susunod, kung may time kayo, lalabas kayo mga kapatid. Amen. Again, welcome po sa lahat ng nandyan sa baba. Again po kayo, sa mga busy dyan. Focus po natin ang ating gawain para kayo. Amen. At sa ating mag-umpisa, pumukunan tayo ni Brother Rafael sa first reading. Amen. First reading na matatagpuan sa awit, Psalm chapter 78, 1 to 16. Psalm 78, 1 to 16. 78, 160. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak, inyong uliligid sa likahong binibigkas. 2. Tuturuan ko kayo sa pamamagitan ng kasaysayan. Sasabihin ko sa inyo mga lihim ng katotohanan ng nakaraan. 3. Ito ay aming narinig na, kaya naman aming walang nagbuhat sa aming nuno na sa aming sinaysay. 4. Huwag natin itong ilihim sa ating mga anak. Sabihin din natin ito sa mga susunod na sa ating lahi. Sabihin natin sa kanilang kapangyarihan ng Panginoon at mga kahangahangan niyang gawa. Kasi Yahweh ang gumanap ng mga gawa niyang dakila. 5. Mayroon siyang patutuo na kay Jacob itinatag. Mayroon siyang kautosan sa Israel iniatas. Ang utos sa ating nuno dapat nilang ipatupad. Iturong lagi ito sa kanilang mga anak. 6. Upang malaman din ito ng mga susunod na lahi at nang ituro rin nila ito sa kanilang mga anak. 7. Sa ganito, masusunod nilang lagi ang utos. Ang matatag na pag-asa'y ilalagap nila sa Diyos. At ang dakila niyang gaway, hindi nila malilinos. 8. Upang hindi sila maging katulad ng kanilang mga ninuno na matitigas ang ulo, suwain, hindi ubos ang pagtitiwala sa Diyos at hindi tapat sa Kanya. Ang pag-asa ay marupok at kulang ang pananalig. 9. Tulad ng Efraimita, mga pana ang sandata sa panahon, ang labanay nagsikatas pa rin sila. 10. Hindi nila sinunod ang kasunduan nila sa Diyos, maging ang Kanyang mga utos. 11. Nakalimutan na nila lahat ng kabutihan, mga gawa ng ating Diyos na kanilang hinangaan. 12. Ang lahat ng gawang Kumuha ang Diyos ng mga himala o susuan sa lutay ng Ehipto at ang ito ng ating mga ninuno. 13. Hinawi niya yung dagat, doon sila pinaraan. Ang tubig na magkabilay parang pader kung pagmasdan. Amen. Sa araw ay pinagbayan niya sila sa pamamagitan ng ulat at sa gabi naman ay sa pamamagitan ng liwanag ng apoy. 15. May tubig na iniinom kahit sila ay nasa ilan. Sa batuhay umaagos na likas kailanman. 15. Sabay-sabay po tayo. Biniyak niya ang mga bato sa ilang at dimalo yung tubig. Binigyan sila ng maraming inumin. sa tulad ng isang piso. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Yes, Lord, Ama naming banal, maraming salamat Panginoong Diyos sa gabi ito. Kami ay ginagawa mo muli, Panginoon, para sa gawain ito, para kami po ay sama-sama mag-uri muli sa iyo, Panginoon. Lord, nandito po kami para sama-samang magpapasalamat dahil despite po sa situation ngayon, Lord God, kami ay buhay na buhay pa rin, Amen. Panginoon. Thank you, Lord. Lord, Thank you, hindi Jesus. po dahil sa Iron Dome ng Israel, but Lord, because of your supreme power over Israel, Lord God. Salamat, Panginoon. And so, Lord God, we acknowledge your presence tonight, Lord God, na samahan mo kami sa gawain ito.
ikaw ang magsisilbing speaker namin, ikaw ang magsisilbing pastor po namin ngayong gabi. Lord, ikaw po ang itataas po namin ngayong gabi, Lord God, at walang naliba. Amen. Lord, gayon din, Panginoon, ang aming mga music team, Lord God, samahan mo po sila na maipaabot sa iyo, Panginoon, ang kataas-taasang papuri, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang maitataas, Panginoon, sa gawain ito. Lord, tanggalin mo, Panginoon, ang mga panangin sa aming pagsamba tunay para po makapag-focus po kami sa aming pagsamba, Panginoon. Sa aming mga kapatiran na on the way papunta dito, Lord God, protect them, Lord God, at naway makarating po sila na maayos, Panginoon. Salamat, Lord, at patuloy po namin inaasa, patuloy po namin inilalagay, Panginoon, ang gawain nito hanggang matapos, Panginoon, at salamat sa lahat ng iyong biyaya. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Doon tayo sa ating pangalawang pagbasa. Nakikita sa Gawa, chapter 23, verses 1 to 11. Diyan ako. Amen. Verse 1, salitan po tayo. Tinitigan mabuti ni Pablo ang mga miyembro ng korte at sinabi, mga kapatid, kung tungkol sa ating pamumuhay, malinis ang ating konsensya sa Diyos hanggang ngayon. 2. Pagkasabi nito ni Pablo, inutusan ng punong pari na si Ananias ang mga katayang malapit kay Pablo na sampalin siya sa bibig. Si Pablo, nasa paligid. 3. Sinabi ni Pablo sa kanya, sampalin ka rin ng Diyos, ikaw napakitang tao, nakaupo ka riyan para hatulan ako ayon sa kautusan. Pero nilapag mo rin ang kautusan ng inutos mo, sampalin ako. 4. Sinabi ng taong nakatayo malapit kay Pablo, iniisulto ko ang punong pari ng Diyos. 5. Sumagot si Pablo, mga kapatid, hindi ko alam na siya pala ang punong pari dahil sinasabi sa kasulatan na huwag tayong magsalita ng masama laban sa namumuno sa atin. 6. Nang makita ni Pablo na may mga Saduceo at mga Pariseo, sinabi niya ng malakas sa mga miyembro ng korte, mga kapatid, ako isang Pariseo at ang aking ama at mga ninuno ay Pariseo rin. Inaakusahan ako ngayon dahil umasa akong muling mabubuhay ang mga patay. 7. Nang masabi niya ito, nagkagulo ang mga Pariseo at mga Saduceo at nagkahati-hati ang mga miyembro ng korte. 8. Nangyari iyon dahil ayon sa mga Saduceo, walang muling pagkabuhay. Hindi rin sila man naniniwala na may mga anghel o may mga espiritu. Pero ang lahat ng ito ay pinaniniwalaan ng mga Pariseo. 9. Kaya ang nangyari, lumakas ang kanilang sigawan. Tumayo ang ilang mga tagapagturo ng kautusan ng mga Pariseo at mariin nila sinabi, wala kaming makitang kasalanan sa taong ito. Baka may espiritu o kaya'y anghel na nakipag-usap sa kanya. Lalong uminit ang kanilang pagtatalo hanggang sa natakot ang commander na baka pagtulong-tulungan ng mga tao si Pablo. Kaya nag-utos siya sa kanyang mga sundalo na bumaba at kunin si Pablo sa mga tao at dalhin sa kampo. 11. Kinagabihan, nagpakita ang Panginoon kay Pablo at sinabi sa kanya, huwag kang matakot sapagkat kung paano ka nagpahayag tungkol sa aking dito sa Jerusalem, ganun din ang gagawin mo sa Roma. Amen. Amen ang Diyos, magdadagdag ang pagpapala sa pagbabasa ng kanyang salita. Amen.
Mali, bakit wala ka doon? Sa music. Ah, wala. Ay, nahuli ako. Pastor, hindi ako nag-ano ng linggo. Masama ang pakiramdam ko ng linggo. Kaya ngayon ang tawag ko. Amen. Pagpalang gabi po sa inyong lahat. Amen. Tulog, praise God. Iksak! Iksak! Praise God, may konting tulog. And praise God, may trabaho. Alam, praise God, malakas pa rin tayo. Lord, tayo ko yan. Lord. Awitan natin pag-uriyanan
muna na naman. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Sa aking kalakasan, minsan ay hindi natulad. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw, bawat hawak mo, sinasalamat sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Isa ang kalinawan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, minsan ay hindi natulad. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, sinasalamat sa piling mo. Bawat araw ko ay
Amen. Handa na po ba tayo magkaloob para sa ating Panginoon? Amen. Amen. Tignan mo lang po itong verse sa Mateo chapter 6, verse 19 to 21. Ang kayamanan sa langit. 19, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili dito sa mundo. Dahil dito ay may mga insekto at kalawang masisira sa inyong kayamanan at may mga magnanakaw ng kukuha nito. 20, sa halip mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit kung saan walang insekto at kalawang na naninira at walang nakakapasok ng magnanakaw. 21, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Amen. So, di ba, alam naman natin lahat, giving our tithes and offering is an act of worship. Diba? Sabi ko, kanina sabi, diba, tataas ang pangalan ng ating Diyos Ama. Diba? Bigyan natin siya ng pakuwi at pagsamba. Tithing and offering is one of worship. Diba? One an act of worship para sa ating Panginoon. Kaya kung sinasabi natin, mahal natin ang ating Panginoon, pero hindi naman natin binabalik yung para sa Kanya, at hindi tayo nagiging kasangkapan ng ating simbahan para sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos through our tithes and offering, diba? Hawak, diba, na mahal natin ang Panginoon. Dahil na sa ganitong sitwasyon, diba? In connection sa verse na aking nabasa, diba? Binibigyan tayo ng reminder ng Panginoon na yung wealth dito sa lupa, o pansamantala, pwede manakaw. Actually, diba, sa mga naranasan natin ngayon, pag nagkaroon ng siren, mabibigit mo ba lahat ng values? Of course not, diba? Iiwan mo rin, diba? Hindi mo siya bibigitan yung mga paguna, mga mahalin, yung mga alahas mo na, kung ano, yung mga wala ka lang yung suot mo. Diba? Kasi pupunta ka sa shelter. Ilagay mo na sa buwan mo. Pero ang pagkakita mo, pero wala ka. Pag tayo iwan mo na, pabigat ka na. Pero di ba kung mga valuables natin, yung mga alahas natin, na sobrang lang, hindi mo naman isusuot, di ba? Hindi mo siya madadala kung sakaling mo kaya. Yes. Alam mo, kapalitan mo pa. Kailangan mo pa. Baka hindi ka na makatakbo sa bigat. Pag sinuot mo naman, hindi ka na makatakbo. Kasi hindi naman tayo mag-OFW natin sa pag-aaral ng pera. Kaya natin nagkasasakripisyo para nabigyan natin ng magandang kinabukasan ng ating pamilya.
ng mga ano. Pero hindi mo naman yung mabibigyan. Pero alam namin, di ba, sa sarili namin na dahil nagkakalaw kami sa Panginoon, eh, binibigay namin na lahat para sa Kanya. At nagagamit kami sa expression ng kingdom niya. Di ba? Meron din kami, ano ba, ano maganda sa lahat. Amen! Yan ang the best! Amen! Kaya nalakad pa sa ginto. Amen! Matumade! Nako. Amen! Amen. Sa kanya to, sa 100% na wala sa ating salary, 10 lang yung ginagawa namin. Amen. Diba? Na sa kanya na huwag na natin alitin. Kasi hindi rin natin, ano eh, hindi rin natin kaya kung ano yung kaya ng ating Panginoon sa atin. Yung protection, yung good health, diba? Yung healing. Hindi rin nabibigyan ng 10% ng pera natin. Kulang tayo. Kaya ibigay natin po ang para sa Panginoon para magamit din sa kingdom ng Panginoon sa expansion ng kami mga pag-aaral, yung mga feeding programs na nagagamit para maliligtin yung mga ibang tao na mga salita ng Panginoon. Yun lang po. May session ng number 2, may 6. Gulat din ako ano eh. Gulat din ako. Nagulat din ako, kala ko na wala akong tawag. Bubulot din ang mga kayo. Si Ay. Tuloy si Pwede naman. Pwede naman siya. Bakit din ako? Lagi makita sa susunod natin. Ako isa lang meron ko akong darating eh. Candy. Jelly siya. Huwag natin kalimutan ng pasalamat kahit nandito tayo sa sitwasyon na meron tayo, huwag natin kalimutan ng pasalamat kahit tayo sa Panginoon. Amen. Oh, words fall short. I have nothing good. How could I express all my gratitude? I sing songs as I often do. Every song must end, and you have to. So
Come on, my soul, although you get sure you let down your song, you still got a light inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, hold on to your song, you let down your song, you still got a light inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, my soul, hold on to your song, you let down your song, you still got a light inside of those lungs. Get up and praise the All that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else before a king. It's helped for our hearts singing hallelujah, hallelujah. Amen. Amen. Tapos po natin ang mga kabay, panalangin po natin ang ating Amen. Panginoon, maraming salamat po sa lahat, Panginoon, ng malakasan na pinagkakaroon sa amin. Hallelujah, Lord God. Sa ilalim, Lord God, tinataas ang mga pagpunto, Panginoon, na binabalik namin sa iyo, Panginoon, Lord God, sa act of worship namin, Panginoon, Lord God. Naway, Panginoon, yung mga hindi pa po, Lord God, bukas, kung kanilang mga puso sa pagkakaroon sa iyo, Panginoon. Hindi ka nakikita, Panginoon, Lord God, yung mga kaya mong ibalik sa amin, Panginoon, Lord God, hallelujah, Lord God. Despite, Panginoon, Lord God, sa aming mga kakulangan, Panginoon, pagkakasala, Panginoon, Lord God, hallelujah, Jesus' name. Alam namin, Panginoon, na hindi ka natitingin, Panginoon, sa laman, Panginoon, Lord God, ng mga envelope na ito, Panginoon, kundi, Lord God, sa mga puso namin, Panginoon, na bukhal, Panginoon, Lord God, sa aming ang pagkakaloob para sa expansion ng iyong kingdom, Panginoon. Na Lord, hindi kami, Lord God, nabuhol ng anumang Panginoon, Lord God, na kapalit, Panginoon, Lord God, ng mga ito, Panginoon. Bagkus ibinibigay namin, Lord God, sa iyo, Panginoon, Lord God, with gratitude, with praise and worship, Panginoon, Lord God, sa iyong pangalan, Panginoon. Knowing, Lord God, that without you, we are nothing. Hallelujah, Lord God. Dahil sa mga sitwasyon, Panginoon, ngayon, Lord God, ikaw lang nakakapagbigay sa amin, Lord God, ng peace of mind, comfort, Panginoon, na, Lord, despite ng mga pagbubuhan dito sa bansa Israel, Panginoon, hallelujah, Lord God, hindi mo kami pinapabayaan. Binibigyan mo pa rin kami, Lord God, ng mga pangangailangan sa araw-araw, yung mga aming kinakain, ang aming sinusuot, ang pinagtutulugan, Panginoon, mga pinasyal, mga kailangan, Lord God, mga amo, Panginoon, Lord God, nagbibigay sa amin, Panginoon, Lord God, ng mga pinansyal, mga nagiging channel of blessing sa amin, Panginoon, hallelujah. Maraming salamat, Lord God, and despite of this
May the Lord be ang all of Jesus' name we pray. Amen. Great. Lord, we thank you tonight. Dahil kayo po ang source ng aming buhay at source ng mga salita na maririnig natin. Thank you, Holy Spirit, because you are inside of us and you are the real and true teacher. We pray, Holy Spirit, that you will manifest your presence. We pray that you will confirm your word. We pray, Father, that you will kumilos sa gitna namin. At mangusap kayo hindi sa aming mga pagkakaisip, hindi sa aming mga puso. Let your word penetrate our hearts and become a living reality, not only words that we hear. Hindi, Lord, makakala namin sa pamumuhay namin. And we find joy and peace in your word. In Jesus' name. Kaya lahat ng sabi na Amen. Amen. Ngayon, tayo pa ay mag-aaral ng Word of God at matatagpuan ito sa Genesis 22. Ang title ng part 2 message ko ay Where is the Land? Nasaan ang tupa? Papagulit ko for the next 1 month or 2. Ang aking series ay papagulit akong pictures of the Messiah in the Bible. So, unang kuha natin text ay sa Genesis 22. Saan na natin sa ito ang context niya ay sa verses 1 to 7. Sa verses 1 to 7, nakita natin na ang Diyos ang pag-usap kay Abraham. Sabi niya kay Abraham, i-alin sa akin si Isaac bilang aking handog na susunugin, burnt sacrifice. Na nakita natin doon na si Abraham kahit na mahirap sa kanya. Mahirap ba papalit na i-alay si Isaac? Yes. Mahirap. Bakit mahirap na i-alay si Isaac? Dahil siya ay isa na na, tsaka pinakamamahal na. Pinakamamahal dahil ang love niya talaga ay si Sarah. Tinukso lang ni Sarah si Abraham kay Agar para magkaroon ng Ishmael dahil hindi nga magkaanak si Sarah. Kaya sabi niya, bigyan mo ka ng anak. Namitig dito si Agar. Dahil parang napilitan niya. Pag napilitan, nag-enjoy. Ay hindi niya talaga son of the promise. Hindi niya talaga yun ang gusto niya. Diba? Ang love niya talaga ay si Isaac. In short, nung punta sila, malapit na sila, nakita niya yung Moriah, tamang Moriah yun. Nagpag-mount, sabi natin, medyo Moriah. Makita niya sa malaya, sabi niya ay, pabalik ka rin. Worship kami ng bata doon sa taas, tapos pabalik ka rin. Nakalimutan pa rin, emphasize kami naman papalit na yung ilahang ni Abraham, yung sulong at saka yung kahoy. Yung kahoy, sino na naman? Kasi ba, naman niya sa asa, tapos hindi na kayo Isaac. Yung picture na yan, napaganda na yung nasabi. Picture ng dala-dala ni Jesus Christ yung cross. Gaya siya from the first station hanggang sa 14th station. 14th dapat ba? God station na. Dala-dala niya yung tree. Kahoy. For service there, pero yun ang napakaling ko ito. Yung picture na
Tapos, ang sabi ng Diyos, tama na. Yung angel ay papatay niya uli yung mga Jerusalemites na Udyo na nakatira sa Jerusalem. Sabi ng Diyos, stop. Tapos, nakita ni David yung angel na nasa hihika ni Arana. Nasa ang hihika ni Arana? Hindi ka na nag-aaral ng Old Testament, no? Sabihin ko kay Pastor, bawasan yung bibig. Yung hihika ni Arana is a temple mo. Kung makita ni David, yung angel na mapatay ng Jerusalem Jews. Chapter 1 Chronicles, second Chronicles. This is one of the first Chronicles, the second Chronicles. I destruction of the first temple. Pero dito naman tayo. Nung nakita nila nung nakarating na sila doon sa lugar na pinakita ng Diyos, gumawa si Abraham ng altar na kahoy. Bato. Hindi ka naman makikita. Altar na Bato. altar na bato, di ba? Altar na bato, yung mga kahoy sa ibabaw nito. Altar na bato, yung ginagawa nila, pinagpapatapatong ng nila yung Mga bato. So, gagawa ng nakataas na ito, parang lang dito lang, no? Gagawa lang ng ganyang elevated area. Tapos, ang susunod ay ikakamalan niya yung kahoy. Kaya nagkaroon ng lahat. Kahoy! Hindi mo sa Jerusalem. Okay na ba ito? Yung kahoy, sa dala si Isaac. Ano kaya kapiling, ha? Ang niyaglaan niya ng kahoy sa ibabaw nito. Pagkatapos, ano sunod na ginawa niya? Lloyd? Ginawa si Isaac. Talagang ginawa niya siya. Bakit yung nagtapos? Oo, para lahat na ginawa, pag ginagapos muna. Dahil baka manipa, no? Baka pumalak. Sige ka, talagang igagapos mo talaga. Especially yung mga animal. Pero tingnan natin si Isaac, hindi ko nabasa dito kung nag-complain si Isaac. Hindi ko ba? Kung nag-complain si Isaac. Hindi. Wala nila yung scripture. Wala. Para si Isaac, a very beautiful very beautiful picture ng land left to suffer. Talagang alam niya na kahit hindi sinabi sa kanya ng tatay niya na siya ang iaala, alam niya na siya ang iaala. Dahil of course, may sulok, may itaw, may kahoy. Now, there was land. Ang sabi ni Abraham, the Lord will provide. Sabi niya, ang Lord ang bibigay. Mag-isip ni Isaac, ako yung binigay. Ako yung binigay. Kaya alam niya, nung pagkapos siya, taas, inihiga. Diba? Pinuha niya ang itak at nagpapatay na sa niya si Isaac. Ito medyo gano'n kung gusto i-highlight din. Dahil talaga natin nakikita na si Isaac daw doon ay parang ganito lang talaga. Ang picture na ako yung nagtuturo ng DBBS kasi ako, minsan noon, ang pinuturo na rin, bata pa rin doon si Isaac. Isaac is a grown man. Hindi ba? Kasi alam mo siya ang grown man. Anong mas bigay? Itak o kahoy? Kahoy. O kung maliit na bata, sino dapat magkarga? Si Abraham o yung bata? Abraham. Kung mabigat ang kahoy, kung magkarga ng kahoy, Tatay. si Abraham. Pero sino nagkarga ng kahoy kay Abraham? Ibig sabihin, hindi maliit na bata. At hindi isang bata. Hindi lang isang Piraso. ganyan, isang pirasong Siyang Kasi sinila. hindi Itinali. susunod yung animal sacrifice. Ati David, di ba? Tapos marami tao. Kasi ano yung sabihin?
kila Isaac, yung offering of Isaac. 30 years old si Isaac. Kaedad ni Jesus, si Isaac, nung sila ng pag-offering. Alam niyo natin, baby, very, very close to the picture of Jesus Christ on his dead on the cross. Kasi yung tawag mo niya, tapos yung nasala niya, wala na natin, tayo ulit. 1, 2, 3, go. Tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit. Narito po ako. Sinabi ng anghel, huwag mo patayin ang anak mo. Ngayon, katumayang buhala may takot ako sa Diyos dahil hindi mo pinagkakita ang kalakaisa mo, anak. Anak. Yan. Now, magpapatay na sa niya, tinawag siya ng anghel ng Panginoon. Saan galing? Sa langit. Mula sa langit. Kanya, Abraham. Sabi si Abraham. Narito po ako. Yung narito pa ako, gusto ko sa medyo ating baby. At magkasal sa Hebrew. Henry. Short yung Henry is short ng Hineli. Mira yan. Ganun na pagkasal ng Hebrew. Hineli. Sabi na Angel, huwag mo ng anak mo. Ngayon, napatunayan ko na may takot ka sa Diyos. Diba? Parang nagsasalita kayo, Angel. Takot ka sa Diyos. Napatunayan ko na may takot ka sa Diyos. Nakikita niyo yung picture. Dahil hindi mo pinagkaili, ang para sa isang anak. Yung angel na ito, sa aking pagkaulama, at baby, ang nakikita ko dito ay yung angel na theophany. Narinig mo na yung word na theophany. Ang theophany ay manifestation of God sa Old Testament. Ang Diyos nagmamanifest through iba-iba na manifest God through a rock. Dahil yung rock na hinampas ni Moses, tapos nagkatubig, ay parang nagmamanifest siya in different forms, pero siya yun, nung sinabi natin sa Corinthians, sabi ni Paul, and the rock that followed them was Christ. Diba? Parang yung rock na sumusunod sa kanila ay Christ himself. Ang ibig sabihin ng theophany, God is manifesting himself in the Old Testament in different form. Hindi lang siya si Yahweh, even yung sinasabi natin na kung saan sa kaya hindi siya na yung similitude of God, at baby, yung ang Diyos, ang sabi ng Bible na ang Diyos nakikipag-usap kay Moses, face to face, diba? Hindi yun na yung face to face ng mukha sa tao. Wala sa patay si Moses. Pero meron manifestation of God, yung sinasabi natin, theophany. Yung theophany is hindi Father, but Father nakita mo, so ka. Ang sabi ng John, no one has ever seen God. Kaya kung nakita mo ang God, wala ka na. Kaya agad. Kaya ang interpretation ng mga Old Testament says, kung nakita sila ng angel, sabi nila, oh my, who is me? I am a dead man. Nakakala nila, kung nakita sila ng supernatural creature, ay Diyos yun, patayin sila. So that means, ang Diyos, in the Old Testament, sabi ni Pastor, in the New Testament din, God appears as theophany, but He doesn't, He clothed Himself in different ways para na-manifest niya yung sarili niya sa iyo. Hindi in His glory, dahil pag in His glory, hindi tayo tatagawin sa atin ng glory. Yan ang reason kung bakit ang Diyos at ibigay kailangan magkatawang tao. Dahil hindi ka rin pakita ang Diyos sa ikaw ng lupa. When I say Diyos, Diyos Ama. Kaya ang nagtawag nila ng Lord sa Old Testament, similitude, theophany. Nagmamanifest siya, hindi siya yun. Maybe He comes in the form of an angel. Ang angel na ito, hindi siya ang Father God. It's the theophany of Jesus. Kasi kung sila theophany of Jesus. Sabi niya, ano ka na yung anak mo? Ngayon, natanayan ko, nagsasalita, sabi dito sa text natin, ay yung angel of God, sabi, napatanayan ko na may takot sa Diyos. Sino Diyos ang pinagpapalaya? Father God. The Father God.
Di ba? Sabi niya, dahil hindi mo pinagkait ang kahit sa isang una, hinintun ng angel of God, again, I submit myself to you, that is a theophany. Jesus himself appearing in the form of an angel. Kailangan nyo appear in different way or else, namamatay ng tao, namamatay si Abraham. Kung napansin niyo, kay Moses, kay Moses nag-appear ang God ng theophany, Sister said, through a burning bush. Naalala mo kasi, diba sabi ni Moses, nakita niyo yung mapapapunan kahoy na naglalagad lang. Sabi niya, hindi niya totoo yung burning bush. Diba? Nag-aaway siya. Pero hindi yung totoo. And God spoke to Moses out of the burning bush. Naalala mo ito? Sasalita ang Diyos sa pamamagitan sasalita ang Diyos kay Moses sa pamamagitan ng naglalaglag na puno. There's another form of theophany. It's a manifestation of God. Grabe na feeling, ito yata yung Vietnam. Pero ngayon, narinig naman ako, God speaks through a theophany. Now, ang Diyos, at sa hindi ng Diyos kay Abraham, nakakita ko, may takot ka sa Diyos. Hindi mo pinagkain ang taisa sa Diyos. At ako, I have to, gusto na kumambyo, naramdaman na tayo. Sino ang hindi niya pinagkain ang kanyang taisa sa Diyos? Father. The Father God, hindi niya ang Father God, pinagkagay si Jesus para sa akin. He didn't spare His own Son for us to be saved. Diba? Kaya niyo sabihin na there must be another way to save mankind. Pero sabihin, there's only one way to save mankind. That's the death of my own Son. That's in Jesus Christ. Ang in-offer ni Jesus ng Father sa kasalanan ng buong mundo ay sinigit ang mundo. That's very difficult. That's very difficult. At meron na akong picture dyan na ate dyan na lagi kong naikwento na when God tested Abraham, He was testing himself. Nung pinitest niya sa Abraham, sarili niya ang pinitest niya. Dahil God is looking for Isaac from Abraham. Ang hinihingi ng Diyos kay Abraham ay si Isaac. The only son, the beloved son. Dadating sa appointed time, 2,000 years ago, ang hihingin ng simple word ang kanyang sarili na anak ng Father. At ang unang picture na nakita ko is Abraham. Nakita yung pioneer. Tinitest niya si Abraham, hindi siya din palang nakasalang. Kaya tawag kay Abraham the father of faith. Siya yung pinagbulan ng pananampalataya.
ko. Bakit ganun yung Diyos magdala? Yung pala mo na sila, ang pick up na tumalan, Diyos na. Kaya din na nung si Diyos, ano ginawa mo? Ikaw na kung sabi, bakit ano? At yun ang inaman niya na Hebrew, pinapagpunta ko ng Spain, at pinapagpunta ko ng Iran. Sa Spain na gusto mong puntahan, sa Iran. Makakita ko yung si Kumini. Hindi na ng Israel ngayon, ang Iran. Ayun pumunta. Yung context na pagkakaraw-araw. Pero ang ibig sabihin, ano yung talaga sa Iran? Dahil ang mga Indian ako, parang mga Hamas sa Gaza. Kaya ayun yung sila magkakilala sa Muslim. Gusto niya doon sa stay. Kaya lang, nung nagpalabanan, namin yan siya ang dahilan ng sarili kung bakit may turbulence sa akin kundi sa dagat. Eh, anong solusyon natin dahil siya ang dahilan? Tinapon ang dagat kasi tinapon siya. Alam nila na dapat nung hinasik tayo, itago ito lang ito. At alam niyo ba na, hindi ko papasin yung John chapter 1. Mapasin naman din natin, nakikisa rin kung meron tayo. Pagbabasahin. Ang sabi nito, pray yung mga tripolero, yung mga ng boat. Lord, ito na rin po rin. Ikakabis na ito para. Tumawag sila kaya ako. Dahil alam nila na ang buong source ng bagis na ay si Yahweh. Bakit sigalit si Yahweh? Dahil meron siyang pagkirang ayaw sumunod. Basahin niya, basahin niyo yung chapter. Pray mo na, Lord, itatako na ang sudyo sa lahat. Nagbalik loob sila kay Yahweh. Dahil nakita nila na meron na isang Diyos na kayang sirain yung biyahe nila. Kaya yun yung sa loob ng Tibanas, sa parang niya naman, ganun para i-appease nila yun para mapasok kayo yung anger ng small d na Diyos, kailangan meron kang i-aalay. Yan din sa atin, sa akin yung nanay ko, nung nagkasakit ng Ibiata, walang anong channel. Pero nagkasakit siya ng pneumonia. Nagkasakit siya ng pneumonia. Nagkasakit siya ng pneumonia si nanay. At hindi na yung nanay ko na sa medical. Sa talong namin noon, pagka may nagkasakit, asidlutan. Kasi ako rin yung asidlutan. Parang kinulang. Ano yan sa Tagalog? Nosog. Kaya ano, nagtatawag na ang bulang yun. Yung ano na yun, yung technique niya. Pero kailangan pumatay yung manok. Puti ang paa. Sabi na, alay. Alay yun. So, pinatay yung manok, alay yun. Tapos, parang yung sino yung nagpupulo ay makontra, no? Pero ang nakita ko doon ay siya nagkakain ng manok. Hindi. Naglalabay ko. Siya kumakain. Kain. Tapos may yung mga sunod-sunod siya sa papel. So, sunod siya nilapin sa papel. Hinipan niya. Nasalagay niya sa tubig na parang holy water yan. Papilin niya sa nanay. Nanay ko pa nga. Hindi ko naman nalala natin. Herbulalia. Herbulalia. Herbs yun eh. Ang buwa ko yun eh. Yung herbulalia kasi, hindi ka gamit niya herbs. Ano sa akin, mas okay pa yung herbs mo. Nagpupunta sila ng mga herbs kung mga pito-pito. Pito. Itapal pa sa Naglalagay siya eh. Nasimula ko siya sa papel. Nilagay niya sa ano. Parang holy water niya yun eh. Pinag-pray niya tayo. Tapos
sabit sa mga samahan. sabit sa mga samahan ng kahoy. At hindi na ito makaalis. At hindi ito makaalis. Kaya kinuha ito ni Abraham at hinandog din ang handog Kaya hindi naman doon sa kasi palit ito ng kapalit ng kanyang anak. Tinawag niya Abraham na lugar na iyon na naglaan ng Panginoon. Ito ang pinagmula ng Sa kasabihan, sa bundok kung may inilaan. Panginoon na inilaan siya. Amen. Pag-ito ni Abraham, salita yung angel, kaya tinignan niya, ang nakita niya ay lalaking tupa na sasabi ang sumay sanay Sa kama. sa kanyang kahoy at hindi ito makalis. Kaya inulit ni Abraham at yun ang Inihandog. instead na si Isaac, ang namatay Jesus, sino namatay? Tupa. Lupa. Parang wala akong nabasa ng asin. Ang asma ay dami. Tupa ay lang. Yung tupa ay lupa. Yung tupa, yan ang na. Kaya, namatay yung sheep, namatay na on his behalf. Yung tinatawag yung sinasabi yung divine exchange. Namatay siya, bispeto. Parang hindi yung picture sa kanila. Namatay si Jesus, Instead of us. bispeto tayo. Amen. Tayo dapat ang parusahan, inaunong na. Kasi pamatay ni Isaac siya na ako. Yun nga. Kaya tinawag ni Abraham ang lugar na yun na naglaan ng Panginoon. God will provide. God will provide. Ito ang pinagmula ng kasabihan sa mundo ng Panginoon ay Inilalaan. Kaya kung meron kasi dito sa naglaan, ang yere, yung ba yere? Yere is not big. Ano naman ba yan? Ano naman ba big? Yere. Hindi the God who will provide. Guys. Kaya nasa translation natin, the God who provides. Kaya ang ano kasi, ang ibig sabihin ng yere sa English, pag English ang yere, is Jireh. Jehovah Jireh. He knows what we need. Kasi pagka provided na kulang pa, anong kulang mo? Ang tawagin natin kulang, pera na. Pera na yung trabaho. Wala kang kulang ng pera. Kaya na tayo ito lumayo sa pamilya natin. Kaya kulang ng pera. Yan ang naisip natin. Pero on the other hand, kapag mo buti, we are not only long-term. We need love. We need attention. We need fellowship. We need something. We need each other. Hindi lang tayo material being na kailangan natin ng pera. We have emotional needs. That's why nag-asawa tayo. We have a mental needs. Kaya nag-aaral tayo. Ngayon, hindi ba nag-aaral, no? Okay na sila sa Facebook University, no? Kahit mag-aaral na, sit down and read. Read your Bible. Pray and you read. And you go. Kailangan magbasa. Amen. Kasi ang kaibigan, nakakabuo. Ako mo eh. Ito marami ka nag-release, hindi ka nagbasa. Ang mga anak ka. Ang sagot mo sa tanong ko, ekonomika. Unwinding, ha? Kailangan mo mag-unwind, ha? Kailangan mo
Marami tayong needs sa buhay, hindi lang salapi. I wish salapi lang ang needs natin. Pero hindi, we need lots of stuff. Complicated yung pagkaguhan dito sa atin. Ang dami natin kailangan sa buhay. Kaya ang dami ng mga mayayaman, pero ito makamatay. Di ba lang pwede sila lahat? Kompleto lang. Walang Wala sila. walang purpose, meaningless. Parang wala. Right? Right? Kaya ito, ang pagkasabi ng scripture natin, hindi nagbibigay ang Diyos sabi, God who watches. God who watches. God who sees you. Meron ka paborito namin, alam? Paborito din yan dahil mga ka. Alam mo ano yan? God is watching us. God is watching us. God is watching us. God is when the sun's the lion, God is watching us face to face. Hindi mo kaya tayo. Kaya parang yung, alam mo yan, alam ba yung mga movement sensor, yung mga ilaw na, kung pupunta ka dyan, sundan ka ng ilaw, hindi ka lang ba ilaw? Yung spotlight, isa lang yun eh. Meron yung mga, yung sensor, may sensor movement, pagka gumalaw ka, susunod sa yung camera, Camera na pag TV. gumito ka, hinto din siya, sensor, ano ba yun? Ano na sensor na nasunod? Si Ate Baby. Yung gamit na sa ama. Camera. Camera niya na. Nasunod? Parang ang Diyos ay gano'n. Masyang sumusunod. God who sees. Amen. Tandaan niya, dahil iba natin interpretation natin ngayon kasi interpretation natin ngayon, pagka Jehovah Jireh, God who provides. Diba? Who provides? It's a not going to say God who sees. And that's much deeper than provision. He checks you, watches over you. Hindi ka inaalisan ng wala ng Diyos. Patay ang Diyos sa iyo. Imagine, patay ang Diyos sa iyo. Pagka makita mo yung wallet niya, ano yung picture mo? Ganun ka siya kailangan. Basta nabigay ka ba? Hindi ka beggars na ng Diyos. Ako minsan mga kapatid, na minsan may siya pagkayo, akala ng mga tao, na pag sila nag-asawa, yun yung magpupuno ng kanilang joy. Pag hindi ka masaya kay Jesus, nung single ka, kahit mag-asawa ka, hindi ka pa rin masaya. Take it from me, take it from Pastor Ariel. Dahil hindi yung marriage ang natutunan sa iyo. Jesus kills you. Amen. Pag hindi ka masatisfied ni Jesus, nothing else will satisfy. Kaya bakit yung mga alam ko, ganda ng, di ba yung mga artista, hindi ka mga asawa, nagpapalik? Iniiwan pa rin. Ganda ng asawa, nagpapalik, di ba? Di ba? Bakit? Di ba? Dahil, walang inner rest. Walang inner satisfaction. Pag wala kang satisfaction in your relationship with Jesus Christ, kahit mag-asawa ka pa, Kasama naman ako. kahit mag-asawa ka, hindi ka pa rin mag-iinis. Ano yung isa ng pastor? Ang totoong joy ay galing sa relationship mo sa Lord. True. Yun ang dapat na totoong foundation ng buhay mo. So, bakit yun? Hindi mo magdadaling na yan. Sino siya nananawa? Namatay! Wala na. Nag-iisa ka na. May mga tayo. Yung kaibigan ko, kilala namin, namatay. Kasi siya parang Sila ulo. Hindi na kasi kaya. yung life niya, nakasense sa kay Kuya. Nung namatay si Kuya, wala si Melody. Ang buhay niya kasi, pag namatay ako, wala na rin siya.
mga na-accumulate natin o nagkakaroon tayo. Pero pag hindi ka masayang contento sa kalagayan mo ngayon, hindi ka nakakakuha ng contentment ng joy sa pinagdadaanan mo ngayon. Wala nang ibang kahit anong gawin pa sa iyo, hindi ka pa rin magiging. Totoo ba yan, Pastor? Totoo yan. Dahil hindi, ang sabi ni Jesus, life does not consist in the abundance of possessions. Amen. Hindi daw nabibilang yung nadidefine yung buhay sa karaanan yung kaya tawag sa restoration system, kung dapat mo, passport pa natin mga card, yung mga halagay ng dala-dala mo. Hindi mo na iniisip yung mga ibang passport na gawin. Hindi iniisip na gawin yung mga diba? Yung mga lalagyan namin, iniisip ng lalagyan ng schedule sa kapalimutan ng lalaki. Pinapakagano'n, may pagkain, di ba? Ang isip mo na lang, masave ko yung life mo. Amen. At valid yung reason na yun. Yan ang sumunod tayo kinahin. Ayaw na yung tayo. Let's go. Father, we thank you. Dahil kayo po ang source ng totoong love. And in you we find true love. In you we find true love and inner satisfaction that any things of this world can provide. Lord, hayaan niyo na makita namin sa inyong mga mata namin. Makita namin sa aming mga sarili, sa puso namin. Ang totoong kailangan namin ay kayo at presensya. Ang totoong kailangan namin Lord ay ang kalapitan ng Holy Spirit sa buhay namin. We ask, Father, na kayo ang reveal ng reality ng cross sa buhay namin. Reality na ang Diyos na nagbigay ng kanyang itong na anak ay nagbabantay, nanonood. Hindi from a distance, not from a distance na malayo na. But Lord, you're watching over us. You're just a breath away, a prayer away from our hearts. Thank you, Father, for tonight. Thank you for speaking to us by your Holy Spirit. Kaya niyo kami na maging totoo. Yung mga bagay na napag-usapan namin, malakaran namin sa araw-araw ng magkaroon. In Jesus' name, now God's people say, Amen. Kaya ito tumayo para sa ating Sabay-sabay tayo. Narinig mo ba ang mabuting balita? Ang mabuting balita ay tungkol kay Jesus na inatong sa krus dahil sa ating kasalanan. Siya ay namatay at pinabuhay mula sa kamatayan. Ang sino man maniniwala sa mabuting balita nito ay maliligtas. Subalit, bago natin paniwalaan ang mabuting balita, kailangan muna natin pinalangin sa ating mga sarili na tayo ay makasalanan. Sabi ng Biblia, ang lahat ng tao ay makasalanan. Bakit ang lahat ng tao ay makasalanan? Ang unang tao na si Adan ay nagawa ng kasalanan dahil sa pagkain ng bunga ng puno na sabi ng Diyos ay huwag kainin. Ito ay ang puno na kanuman tungkol sa mabuti at masama. Sinuway ni Adan ang utos ng Diyos na siya ay nagkasala. At dahil ang lahat ng tao ay nagmula kay Adan, ang lahat ay nalilan ng kasalanan. May apat na kanibayan ay ikaw ay kasalanan. Una, ang pagkatakot ay resulta ng kasalanan. Kaya kung ikaw ay may takot, ikaw ay may kasalanan. Ikalawa, ang pagkamumuhi ay resulta ng kasalanan. Kaya kung ikaw ay namumuhi, ikaw ay makasalanan. Ikatlo, ang mga kahirapan ay resulta ng kasalanan. Kaya kung may paghihirap sa iyong buhay, ikaw ay makasalanan. Ikaapat, ang kamatayan ay resulta ng kasalanan. Ang lahat ay sigurado mamamatay pagdating ng panahon. Ang tao ng kasalanan ay hindi na matatapos sa kamatayan dahil sa pagkatakot, pagkamumi, at mga paghihirap. Siya ay tatakot at parusahan sa impyerno. Nasabi ang Biblia, ang impyerno ay sa lugar na kapag minsan ka na mapunta roon, ay hindi ka na makakalabas pa. Ito ang destinasyon ng tao ng kasalanan. Siya ay natulad at natakot sa impyerno para sa walang hanggang paghihirap. Paano tayo
makaiwas sa ganitong destinasyon. Una sa lahat, ang ating mga kasalanan ay dapat mapatawad dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. May kailangan mamatay para sa atin upang ang ating mga kasalanan ay mapatawad. Subalit tayong lahat ay nagulagayan, walang pwedeng mamatay kasalanan sa atin upang tayo ay maligtas dahil ang lahat ng tao ay makasalanan. Kaya si Jesus ay naparito dito sa daigdig na hindi nagulagayan, siya ay pinanganak na matuwid, walang bahay ng kasalanan, ipinagpihis sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ipinanganak sa pamamagitan ng Birhen Maria, siya ay pinako sa krus at namatay para sa kapakawalan ng ating mga kasalanan. Kaya, ang nagpapalataya ka sa mabuting balita tungkol kay Jesus, ikaw ay pagkakawarin at ililigtas. Pagsisihan mo ang iyong kasalanan at tanggapin si Jesus sa iyong puso, at ikaw ay pagkatawarin at ililigtas kung maniniwala ka sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus para sa iyo. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gabi dito, Lord, dahil na kami po magsama-sama, Panginoon, na ligtas, Lord God. Hallelujah. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong mabuting balita na pinahatid mo sa amin, Panginoon, na aming pastor, Lord God. Salamat, Lord, sa love, Panginoon, sa iyong banal na dugo, Panginoon, at nag-iisa anak, Lord, na dahil sa krus ng Kalbaryo para sa aming mga kasalanan, Panginoon. Hallelujah. Lord, ipag-pray din namin, Panginoon, mga kapatiran po namin na wala pa sa oras na ito, Lord, ay nawa sa susunod na linggo ay makasama namin sila, Panginoon. Hallelujah. At naranasan nila, Lord, yung mga katagumpayan, Panginoon, at joy na nagdamula lamang sa iyo, Jesus. Salamat, Lord, at nawa, i-bless na din, Panginoon, na aming kakainin. Hallelujah. Maging magkaarawan, Panginoon, si Pastor Inday, multiply, Panginoon, ang blessing na ipinagkaloob po sa kanya. Bless mo po ang lahat na narito at lahat, Panginoon, na malarito, Panginoon. Maging ang bansa ng Israel, Panginoon, at Pilipinas na nimahal. Ikaw rin, Panginoon, ang mamuna at maging sa aming mga kanya-kanyang pamilya. Salamat, Lord, po aming dalahan. In Jesus' natin, pray. Amen. Manatili sana sa inyo ang biyaya, awa at pagkakas sa sama sa Panginoong Kristo na kanyang anak habang namumuhay kayo sa katotohanan at pag-ibig. Natin ang sabi na, Amen. Let's continue praying for Israel. Amen. Natapos na yung war. And merong announcement tayo. Nakikita naman po natin mga kapatid sa Facebook, yung mga mga fake news regarding Israel. Kahit yung mga kapatid natin nagtatanong na wasak na daw ang Israel. And let's fight this fake news to what? Mag-take tayo ng picture na kung nasaan tayo, mag-take tayo ng magagandang places na ipakita na yes, may mga damage ni Iman. Take picture and kung kaya nyo kita si Pastor Aaron para makita ng buong mundo na hindi totoo ang news na kumakalat na wasak ng Israel para malabanan natin siya. Now, so Lord, yung meron kayong magandang spot, take a picture and post it para labanan natin yung mga kumakalat na fake news regarding Israel and regarding na, yun nga, binabaliktad kasi din, di ba, na Israel na ang para kumakawawa sila, which is wrong. So let's do this para to fight this fake news, awareness ng mga tao. Kasi uy, ganun na ba sila yung metro yun, di ba? Sila yung pinapakita. Hindi naman yun. So, kaya nyo sa mga places nyo, kung saan man kayo pumunta, let's take a picture para makakita and post it. Amen. And let's continue, not just Israel, let's continue na natin tayo mga hindi lang kapatiran, kundi mga kababayan, o hindi lang kababayan, mga tao na suffering sa anxiety and depression. Isama din natin yung sa mga personal prayer natin every day. And include din natin si Ate Lai kasi nag-undergo siya na pacemaker. Bukas. Oo, nag-undergo siya ng pacemaker. Para isama natin siya sa palalangin. Amen.
Hindi siya tutugtog. Tutugtog ka ba? Hindi. Wala siyang Ano, mapupulang mo si Mon. Wala akong copy. May bayad na, may kukulong ka. May lumipad.